Our true family, ang tunay nating pamilya. Ang sabi sa Hebrews 2 verse 11, si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay iisa, kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Sino ba talaga ang nag-aalaga at nagtsatsaga sa atin hanggang sa wakas? Ang sagot, ang pamilya. Kaya dapat laging mabuti sa pamilya. Lagi tayong maging mabuti sa ating mga kapamilya. Sa katanghaliang tapat ng ating buhay, kung kailan tayo ay malakas, maganda, at maraming kinikita, mahalin natin ang ating pamilya. Tangkilikin natin sila. Huwag natin silang talikuran o iwanan. Kasi sa ating pagtanda, sila rin ang magtsatsaga sa atin. Dapat na minamahal ang asawa. Hindi pinagtataksilan, iniiwan at pagkatapos ay babalikan mo kapag may sakit ka na. Aalagaan ba kayo ng mga kulasisi nyo kung may sakit na kayo? Marami na akong narinig na true story tungkol sa ganitong bagay. Si Mr. ay sumakabilang bahay pagkatapos nung may sakit na, uuwi sa kanyang legal wife para magpaalaga dahil ayaw siyang alagaan ng kanyang kulasisi. Napakabait ng mga legal na misis na tatanggapin ulit ang kanilang asawa na sumakabilang bahay at nilayasan sila nung nasa kalakasan pa. Salamat sa Panginoon sa mga ganitong klaseng tao. Pero hindi lahat ng misis ay ganon. At hindi din naman natin sila masisisi. Napakabusilak ng puso ng isang misis na tatanggapin ang kanyang may sakit ng mister pagkatapos magpalipat-lipat ng bahay ng kulasisi. Pero wag din naman tayo magtaka kung may mga misis na iisnabin ang mister na babalik na may sakit na pagkatapos lumipat ng bahay kasama ang kulasisi niya. Sa panahon ng kahinaan at pagkakasakit, ngayon magsisisi si mister na sana hindi niya ginawa yung ginawa niya. Kasi wala naman talagang ibang magtsatsaga sa atin kundi yung ating kapamilya. Lalo na kung pinakitaan natin sila ng maganda, ng mabuti. Mahalin ang mga anak. Magtanim kayo ng mabuti sa kanila kasi pagtanda nyo at wala na kayong lakas na mag-asawa, sila naman ang nasa kalakasan. Pero kung ang natatandaan nila ay yung pambubugbog nyo at pang-aapi nyo sa kanila, sa tingin nyo ba alagaan pa kayo ng inyong mga anak? Bihirang-bihira yung anak na nag-aalaga ng magulang pagkatapos silang bugbog-bugbogin nung sila ay bata pa. Pero napakabuti ng puso ng isang anak na pagkatapos siyang bugbugin, pabayaan at balahurain ng kanyang magulang nung nasa kalakasan pang mga ito, ay mag-aalaga pa rin sa kanila kapag matanda na ang kanilang mga magulang. Tandaan natin mga magulang, hindi forever na tayo ay malakas. Kaya wag nating inaapi-api yung ating mga anak. Turuan natin sila ng magagandang asal. Magpakita tayo ng magandang example. Kasi kung binubugbog nyo yung mga anak nyo ng mga bata pa, ginawa nyo ng masama, sa tingin nyo ba aani kayo ng mabuti? Diba ang sabi nga, hindi obligasyon ng anak na alagaan at bayaran ng kanilang mga magulang sa pagpapalaki at pagpapaaral sa kanila. Pero napakabuti ng puso ng isang anak na aalagaan ng kanyang mga magulang sa pagtanda ng mga ito kahit pag ginawan sila ng hindi maganda ng mga bata pa sila, diba? Pero ito ay wake up call sa mga magulang na hindi nag-aalaga ng mga anak nila at nag-e-expect na pagtanda nila ay aalagaan sila ng kanilang mga anak. Tandaan natin na hindi tayo forever na malakas, panapanahon. Darating ang panahon na ang mga anak nyo na sinasaktan nyo nung bata pa, mas magiging malakas na sila sa inyo kapag kayong mga magulang ay tumanda na. Kaya mabuti talagang mapabilang sa isang kapatiran o church na may malasakit sa pamilya ang bawat pamilya. Aminin man natin o hindi,
May mga church din naman kasi na sumosobra. Sobra-sobra din naman talaga. To the point na kahit na si Mrs. ay hindi na nakakapagluto sa bahay, basta laging nasa church. Maglingkod kayo dito. Pumunta kayo dito araw-araw, paglingkuran niyo ang Panginoon. Pagkatapos yung sariling pamamahay nanlilimahid, hindi na maasikaso ang mga anak dahil palaging nasa church. Alam niyo, napakagandang bagay na meron kayong church na ina-attendan. Pero i-balance niyo din naman. Kung naglilingkod kayo sa Panginoon sa pamagitan ng church nyo, siguraduhin nyo din naman na maayos ang bahay na inuuwian at inaalisan nyo. Dapat din nating siguraduhin na ang kapatiran na ating sinasalihan ay may malasakit sa atin mismo. Hindi lang sa atin, kundi sa ating buhay pamilya. Kung minsan, yung ating church ay nagiging true family natin beyond our biological family. It is the family of God headed by Jesus Himself. Pero kailangan nating i-make sure na si Jesus nga ang head ng church na yan. Dahil hindi lahat ng church ay perpekto. Katulad nga ng paulit-ulit nating sinasabi, walang perfect. Kaya kailangan natin ng discernment maging sa pagpili ng kapatiran na ating sasalihan. Kapag nakikita nyo na nag-i-improve ang buhay ninyo, ang inyong family life, habang naglilingkod kayo sa inyong kapatiran o sa inyong church, mabuti yun. Galing yan sa Panginoon, blessing. Pero kung nakikita nyo naman na habang naglilingkod kayo sa church, abay napapabayaan ng mga anak, hindi na nakakakain ng maayos, hindi na nasusubaybayan ng paglaki at ang pag-aaral, abay mag-isip-isip kayo. Tama pa ba ito? Tama ba na 24/7 nandito ako sa church habang yung aking pamilya ay hindi ko na alam kung ano ang nangyayari? Yes, unahin natin ang Panginoon, pero number 1 nating ministry ay ang ating pamilya. Una ang Panginoon syempre, pero may ministry din tayo sa family natin. Tingnan din naman natin kung nakakabuti ba ang paglilingkod natin sa church na ito. Nagiging mabuting tao ba tayo? Nagiging mabuting magulang? Mabuting kapatid? Mabuting anak? Maayos ba yung ating living situations? Nabibless ba tayo? Sa bawat araw na uma-attend tayo sa church natin? Yung bang gutom natin, spiritually, ay nabubusog? Ang mga naririnig ba natin sa ating church ay blessing? Nabibless ba tayo? Kasi kung hindi, dapat nating pag-isipan yan. Kasi hindi naman porke sinabing church, blessed na, nililid yan ng Panginoon. Nandyan si Jesus. Hindi palaging ganon. Kailangan may discernment din tayo dahil may mga tao rin naman na ginagamit ang Word of God para abusuhin ang kapwa. Aminin man natin o hindi. This is beyond religion. Wala tayong relihiyon na ipinopromote dito sa channel na to. We are promoting personal relationship with God, with Jesus. Kasi nga dahil walang perpektong tao, wala din namang perpektong church o kapatiran. Pero kahit pag-aano ka-imperfect yan, hindi dapat nako-compromise ng pag-attend natin sa kapatiran yung ating personal relationship sa Panginoon at sa ating pamilya. May mga church na napakaganda, maganda yung samahan, walang chismisan, walang backstabbing, walang siraan. Dadalawin ka pa sa bahay kapag nagkakasakit ka. Pag may kailangan ka, nagko-contribute. Pag may namamatay, nakikilamay. Pag may ililibing, nakikilibing. Pag may problema ka, papayuhan ka galing sa Panginoon. May kasamang pagmamahal. Pero meron din namang church na unfortunately, hindi ganito. Kapag may sakit ka, bahala ka sa buhay mo, magpagaling ka dyan. Eto by Jessie, okay na yan. Ipagpipray ka na lang namin. Kapag nangangailangan ka, sasabihin pa sa'yong, walang-wala din ang church natin eh. Pero nung malakas na malakas ka at nagtatrabaho ka, ibinigay mo lahat sa church. More than the 10% tithes
na sinasabi ng Panginoon, out of your good heart. Pero nung ikaw na yung nangailangan, which is hindi naman talaga obligasyon din ng church, this is just an example. Example lang ito. Dahil meron din naman talagang church na napakaganda, napakabuti. Pero in reality, meron din naman talagang hindi. So kailangan nating maging balance. Maaring nung kalakasan mo, lahat ibinigay mo sa church na yan. Halos wala kang itinabi para sa sarili mo. Para sa Panginoon, ang ganda-ganda nun. Napakagandang puso ng mga taong all to give sa kanilang church, sa kanilang kapatiran. Ang nakakalungkot, nung nagkasakit na si kapatid at hindi na kayang magtrabaho, wala na ngang dumalaw sa ospital nung nagkasakit, nung nangailangan, wala din nag-contribute. Maaring may nag-pray para sa kanila, may nakipaglamay nung namatay na siya eventually. Pero ang tanong, buong puso ba nilang ginawa yun? Or just for the show? Kasi ito talaga yung realidad ng buhay. Hindi lahat ng tao na pinagkakatiwalaan natin ay mapagkakatiwalaan natin hanggang dulo. At the end of the day, it's between you and God. Kasi pag nagkasakit na ang tao o kaya nandoon na sa hairline ng pag-uwi sa Panginoon, maaari mo bang sabihin sa mga ka-churchmate nyo na, "Hoy, ayaw kong mag-isa na umuwi sa Panginoon, pwede bang samahan nyo ko? Sama-sama tayo together. BFFs, beshies, di ba wala namang ganun? Walang sasama sa'yo pagdating sa mga ganong sitwasyon. Mag-isa ka at ang Panginoon." Kaya dapat nating pagtibayin yung ating relationship with God, sa Panginoon, diretso sa Lord, para pag dumating yung time na kailangan nating umuwi sa Kanya, at peace tayo. Alam natin na kasama natin yung Panginoon. Huwag nating iasa kay sister, kay brother, yung ating kaligtasan. Kailangan natin yung pagtrabahuhan. Kaya ano ang dapat nating gawin? Habang kaya natin at malakas pa tayo, kung mayroong may sakit, dalawin natin sila para gagawin din nila yun sa atin kapag tayo naman ang nandun sa ganong sitwasyon. Kapag may nangailangan, mag-ambag tayo. Kasi baka naman maaari, mag-ambag din sila sa inyo kapag kayo naman ang nangangailangan. At kung hindi man, may gagamitin ang Panginoon para tulungan kayo. Napakalaking security ang ibinibigay sa atin ng katotohanang may mga taong tatangkilikin, itataguyod at mamahalin tayo kung mawalan man tayo ng lakas at tayo ay matumba. Kaya piliin natin ang ating mga pinagkakatiwalaan, yung ating sinasandigan. Kasi pare-pareho tayong tao, meron tayong moments of weakness. At ang number 1 nating masasandigan dyan ay ang ating family. Kaya pagtibayin din natin yung ating bond with our family. O kaya kung may kaibigan kayo na anytime, alam nyong nandyan para sa inyo, strengthen your relationship with that person. Dapat nating pinag-iisipan at pinagninilay-nilayan ang mga taong ating pinagkakatiwalaan. Lalo na in times of life and death situation. Pagtibayin natin ang ating relationship sa Panginoon at ang ating relationship sa ating pamilya. Dahil at the end of the day, wala tayong ibang malalapitan kundi ang ating family at ang Panginoon. This is not just family by blood, pero yung mga pamilya na pinili nating maging kapamilya. Maaring kaibigan yan, katrabaho, or kung sino man. God bless us all.